Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Biyernes, away sang magkasilingan sa molo nagresulta sa pagpangtiro. Anay Barangay Tanod Pilason sang gintiro sang iya man lang kasilingan sa Barangay San Juan Molo. Insidente na huli ka. Babae nga ginapahayag, drug personality, gintiro patay sang wala matumon nga suspect sa Barangay 3, Bacolod City. 3 ka Indian nationals nga suspect sa pagtiro patay sa pastor, ginpasakaan na sang kaso. Presyo sang karne sang baboy sa Iloilo City kag Negros Occidental naglabot na sa masobrang 400 pesos kada kilo. Grupo sang pamatanon gindayaw matapos ila ginbululigan nga ma-rescue ang idong nga nahulog sa kanal. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Chinese New Year Cultural Show ginahiwat subong sa Iloilo Freedom Grandstand. Ang dugang nga detalye tutukan live sa dili lang madugay. Maayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Anay Barangay Tanod kritikal sa ospital matapos gintiro sang kasilingan sini. Biktima ginapasunig ginbalusan sang suspect matapos ginbuyayaw sini ang iloy sang suspect. Si John Sala nakatuto. Makita sa CCTV footage ngayon nga nagalakat pa kadto sa iyang balay ang anay tanod sang Barangay San Juan Molo nga si Federico Flores. Mation-tion, makitaan nga nagasumbagani na sila sa kasilingan-silingan si Chris Castro. Makaligan ng pila ka segundos, makitaan nga dugoon na si Federico samtang nagataya naman sang pusil si Chris. Inlagas pa sang sospek ang biktima tubtob nga natumba ini kag gilayon nga nagpalag yung sospek. Suno sa otoridad pagtimalo sa motibo sang sospek sa biktima magud may indi kuno pagintindihanay sa tuwa nila. Suno sa kasilingan sang tuwa, pila ka adlaw antes ang krimen nagsabtanay ang iloy sang sospek kag si Federico kag naglabot sa pagpamuyayaw sang biktima sa iloy. Nag-aging tigulang, ginsinggitan niya na. Tinakibot siguro, amo mo lang singgitan na sila ang yayawanay. Na kung mo tigulang, kaway kagapataha. Yung mananambal sa tigulang. Tinabot-sabat may tigulang. Nya, doon mo ni kusada daw. Di kay mo yakabalo mag-ambal nga paigad. Ginpatawag na sang barangay ang magtimbang nga kampo apang wala man nagkooperar ang biktima sa ila. Bala mo, kisa kung patawag ko sa misala na sa wala na siya gakanto. Di alang-alang pa yung barangay siya magluhod. Di kundi sila yung magkanto, ginarespeto ko man na yan. Ang biktima ang may record man kuno sang pagpanakit sa barangay. Para sa baba. Kung naman na ang kuha nila daya sa pumuluyo na ako, kisa dumaplik sa kamot. Pila ka oras matapos ang krimen, nagsungka ang sospek sa kapulisan. Wala siya sang tanong magpalagro kay gusto niya magpintahan na niya ang galingon. Kaya willing naman siya mag-cooperate sa aton para ma-side-side kung ano din pala ang nahitabo para makuhan sa mga tao kung anong reason na nalapot. Pilas naman sa gusok kag tiyan ang naangkon sang biktima nga sa karon nagapabilin nga confined sa ospital. Nagapabilin naman sa kustodiya sang kapulisan ng sospek. Gintinguan man sang news team nga makuha ang pahayag sang magtimbang nga pamilya apang wala sang may nag-atubang sa amon. Upood kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo kinya salamat. Sa Bacolod City naman, babae, niya ginapahig drug personality gintiro patay sang wala pa matumod nga suspect. Yaring balita nga itong gintutuka. Nagtublag ang katulugon sa mga residente sang Purok Tahong, Barangay 3, Bacolod City, sang nabatian ng lupok, las 3:40 kainas ang kagahon. Nakibot na lang kami, namurag-buragan kami. Lupok lang na batian na mo, nakibot lang kami. Nagkinarangkaran ng mga residente sang Matukiban, kay sa kababayi ang nagahamyangon kag dugoon sa tubang sang Tiangge. Nagbakalinis ang sigarilyo antes gintiro sang pusil, ginkamatay sining igo sa ulo kag dughan. Ginkilala ang biktima kay Mary Jane Co,
38 anyos. Wala sa permanente nga ginaisaran kag nagatulog lang sa kilid sang dalan sa Barangay 5 o po ng live-in partner. Tumandok ini sang Negros Oriental kag nag-sideline nga barker. Sunod sa kaprisan, wala ini nalakip sa drugs list sang barangay apang ginako sa iya partner nga drugista ang biktima. Actually, wala ni siya sa watch list kag hindi man ni siya registered voter. Gamit gid niya kuno. O kag amo na gani ang purpose niya nga nagkadto dra sa area kay ma-score siya tani. Wala na tumod ang nagtiro sa biktima apang sunod sa kaprisan, may grupo sa madrugista nga ginaaligar sa likod sang pagpatay sa iya. Limegi grupo kita nga ginatanaw which is nga nakita man naton nga daw mo nang hulog dra nga area sang item. So amo pa ni ang aton pagid nga pagapadalman para at least ma-locate naton ni nga grupo. Pag ako ni Major Tolentino, mabudlay ang pagkuha sang testimonya sa lugar nga ginakabig drug hotspot sa kaprisan. Pero may lang nagadali. Kami mga bata man na sa. Sigarilyo man lang na hinabakal ya di samon kag katul. Gina-verify man sa kaprisan ang informasyon nga ginsugat ang biktima kag nagsakay sa isang SUV kahapon kag gindulong balik sa lugar kagabi. Wala sa CCTV sa crime scene. Ginpadulukan man sa news team ang kahagugmas ang biktima sa Dalan Ramos apang wala ini sa lugar. Samtang, ginaimbestigaran man sa kaprisan ang pagkadula na Kent Mojica kag Elmo Lopez. Lunsay residente sa Bacolod City nga ginaaligar ginabdak. Apang sunod sa kaprisan, wala sila sang may nabaton nga reklamo tuhoy sa ginaaligar pagkadula sang duha. Under probation ang duha sa kaso angod sa illegal nga droga. Sandig sa impormasyon, ulihi sila nga nakitaan sang Enero 22 sa Dalan Lacson. Opon, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, kaso nga murder batok sa 3 ka Indian nationals nga suspect sa pagtiro patay kay Pastor Douglas Hover na pasaka na. Apang kapulisan, wala pa sang klaro nga sabat kun bala, nakagwa na sa pungsod ang mga suspect. Si John Sala nakatuto. Matapos sa 3 ka semana nga pagkapaso sang pasalig sang Pavia Municipal Police Station nga pagpasaka sang kaso batok sa 3 ka mga Indian nationals nga suspect sa pagpatay kay Pastor Douglas Hover, ginpahayag sang hepe sang Pavia MPS nga sang Lunes, Enero 27, tigayon na nila nga napasaka ang kaso nga murder. Madumduman nga una na nga natumod nga nagapautang ang mga suspect. Naga-istar kuno ang mga ini sa isa ka apartment sa syudad sang Iloilo. Ginabulubantang nga nagalabot sa 300,000 pesos ang utang sa ila sang biktima. Suno sa otoridad, nagaedad 19 to 25 years old ang 3 ka mga suspek. The suspects have been identified and the case has already been filed in court. Natumod sa kapulisan ng mga suspek bangod na kilalang mga ini sa mga witness nga nagpalapit sa ila. Ang pila sa mga witness may utang man mismo sa mga suspek. Base sa pagpangusisa sang Pavia MPS, may mga kasuman sang unang mga suspek angot sa ginamo sa syudad sang Iloilo. Yung gunman natin, mayroong record sa Iloilo City kasi na-engage siya sa trouble. Ang kalaban niya naman dito is yung kapwa niya Bombay. Hindi ko na matanda kung ano ng date eh. And then yung isa ginagawa parami ng constant validation kasi yung isa parang may record, according sa information din na nakalap ko, mayroon ding trouble na nagawa sa Mandurriao. Apisan na ginamonitor man kuno sa Pavia MPS ang mga suspek, hindi nila matumod kundi inang mga ini sa karon. Kung bala, ari pa sa pungsod o kung nakapalagyo na. Although constant yung monitoring natin, but yung mga intel operatives po natin is kumbaga we're giving our earnest efforts para at least magkaroon tayo ng update kung nasaan na po sila. And so far, yun nga, doon pa rin kami sa progress na hinahanap pa rin namin sila. Madamo pa sa mga palamakutanon nga ginpatuhoy sa kapulisan, kaangay na lang kung naka-coordinate ng mga ini sa Bureau of Immigration kag iban pa, apang nagapabilin nga confidential ang sabat sa mga ini. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga puso, presyo naman sang karne sang baboy sa Iloilo City Patiman sa Negros Occidental nagsaka sa masobra 400 pesos kada kilo. Nakatutok kay Iling Pedreso.
Sumugod sang nagsulod ang tuig 2025, nagsaka na sa kabuusan nga 40 pesos ang presyo sang kada kilo sang baboy diri sa Iloilo Central Market. Ginatudlo nga rason sini ang pagnubo sang supply. Talalupang doon nga ililisipon lang ang nagabaligya sang karne sang baboy bangod na budaya ng mga negosyante sa pagpangita sang supply. Matandaan nga naapektuhan ang supply sang baboy sa probinsya sang nagtuhaw ang pamalatian nga African swine fever sang 2022. Suno kay Manong Rowen, bangod sa paggamay sa supply, apektado man ang baligyaanay. Natural mo mapasaka, kami mo kayo sa live daan nagsaka na to ma'am. Huwag kami may mo ipasakaan, gid namon baboy. 400 pesos ang kada kilo sang nyempo, 380 pesos ang kilo sang boneless, kag 370 pesos ang kilo sang unod. Doble kinot ang pila ka manug bakal mangod sa kamahal sang baboy. 150 lang for panyaga only. Tipid na. Tipid. Ginapaabot nga magbalik sa normal ang presyo sang baboy sa Abril, bangod nag-umpisa naman sa pagsagod ang mga hog raiser. Samtang sa Talisay City, Negros Occidental, aminado man ang pila ka mga manugbaligya nga kulang ang supply sa pagsulod sa Enero bangod sa mataas nga demand sang holiday season. Rason nga kinahanglan ang pagpasakas ng presyo sa kada kilo sang baboy. Halin sa 350, nahimo na nga 360 pesos kada kilo. Iwat ang supply, papigiri nag-open. Siyempre, backyard lang. Iwat. Oo, natulog ko lang supply. Siyempre, mahal man ang iyang live weight. Base naman sa monitoring ng Provincial Veterinary Office ng Negros Occidental, may pila ka lugar sa probinsya nga naglabot na sa 400 pesos ang kilo sang baboy. Sa Bacolod City, naglabot naman sa 380 pesos ang kada kilo. Gani ang ini nga baligyan nagbuhin sang kadamuon sang servings. Kung hindi na bimaubos ang barbecue, for example, for 2 days na nastabing barbecue namon, ginasang nga baboy, hindi na bimaubos, baka kami mapikton, ipangatag na panghaboy na lang na namon Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapusot, Chinese New Year cultural show ginahiwa subong sa Iloilo Freedom Grandstand. Mga pagkaon nga nagadala sang swerte bida sa food festival. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Iloilo Freedom Grandstand. Zen? Jared, isa kayang grande nga selebrasyon sang Chinese New Year ang ginhiwad subong nga hapon nga gintampungan sang Filipino-Chinese community. Nagtipon ang Filipino-Chinese community sa pagsaulog sang Lunar New Year agud abi-abihon ang Year of the Wood Snake sa Iloilo City. Nagparada subong hapon ang nagkalain-lain nga Chinese schools kag mga Filipino-Chinese business organizations. Pila man ka mga dalanon ang ginpasiradhan. Sumugod sa Aldeguer Street, pakadto sa J. De Leon Street, Fermin Karam Street, Esnart Street sa Filipino-Chinese Friendship Arc, padulong sa J. Ambasa, pa Iloilo Freedom Grandstand. Inang kabahin sa aktibidad sa Chinese New Year Cultural Show. Bida naman ang mga nagkalain-laing nga Chinese food sa Food Festival sa Mulilunes City proper. Mabakal diri ang tikoy nga bantog nga pagkaon sa mga Chinese. May hopya, peanut ball, mochi kag iban pa nga human sa pilit sa pagpati nga nagadala sang swerte. Kampang matsang maki. Maki is the beef stew nga full of ginger. It's very, very spicy. Because supposedly in China, subong matugnaw mo. That's why they have to eat at least hot food. May Pilipino kang Chinese. Mix man sila. Kaya iba ang Pinoy nagawa magapati man sang sang kwan kang Chinese ang paswerte. Ang iba nga mga Ilonggo natun-an na ang Chinese culture. Pareho kay Manang Celia nga nagdugay sa pag-ubra sa isa ka pamilya sang Chinese. Halad, pang mga horoscope. Ginaano ko naman, nasunod ko. Tapos everyday, sinde, ko. Di mayo man sa aton nga pamilya, mayo man sa aton lawas. Bukas naman ang mga Chinese temple sa Iloilo City. Humalin January 29 ang opisyal nga selebrasyon sang Chinese New Year. Samtang sa Bacolod City, alas 6 subong nga gabi malantaw ang maduagon nga performances sang Chinese schools kag iban pa nga grupo sa hiwaton nga cultural show, A Night in the Middle Kingdom sa North Capitol Road. Pagasundan ini sang fireworks display nga isa sa highlights sang Bacolaudiat Festival. Buwas naman hiwaton ang lantern dance competition.
Dirt magluwas sa authentic Chinese cuisine na ma-enjoy sa mga bisita. Highlight man sa aktibidad ang Dragon and Lion Dance kag fireworks display subong nga gabi. Mga kapuso, Sinya Twyla. Madamo gid nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa. Bantayan sa pagbalik sang One Western Visayas. Aktos ang grupo sang pamatanon ginadayaw matapos sila ginbululigan nga ma-rescue ang idong nga nahulog sa kanal. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga deboto sa Nuestra Señora de la Candelaria ginpakigbahin ang mga milagro sa kabuhi bangod sang ila pagtuo. Mensahe sang paglaom sa mga tumuluo ginpalabot ni Haro Archbishop Jose Romeo Lazo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Duha ka adlaw antes ang pagsaulog sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, madamo na nga mga deboto ang nagpadulong sa Haro Metropolitan Cathedral. Ang pamilya Lacupa nagtingog nga nagsimba agud pasalamatan ang pagsabat sa ila mga pangamuyo. Ilabi na ang paghatag sang ikaduha nga kabuhi sa ila baby girl. Istorya ni Manang Sherlyn, tuig 2021 sang jutayan lang ginbawian sang kabuhi ang iya bata pag-abot sa ospital bangod sang dehydration. Apang dako nga milagro ang natabo sang na-revive ini sang doktor. Every mag-birthday siya, makadto kami di para i-praise siya. Salamat nga ginagaan siya sang second life iya. Samtang ginapahanumdum naman sang Archdiocese of Haro sa mga tumuluong nga dapat ikabuhi ang tema nga Jubilee of Hope subong nga tuig. Sa simple nga mga pamaagi sarang mangin kapawa ang kada isa sa mga tao nga nagakadulaan na sang paglaom bangod sa ginapangatubang nga kabudlayan sa matag adlaw. This year, our Mother Mary, Nanay Kandi, as we lovingly call her, will be visiting her children spread around the world. Being a pilgrim of hope, sower of hope, radiating hope, bearer of hope, she would not only be a bearer of light, but also hope. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, ginaprubahan na sang Iloilo City Council ang updated 10-year Ecological Waste Management Plan sa syudad sang Iloilo. Lakip man sa plano ang pagpasirado sang sanitary landfill sa Kalahunan, Mandurriao sa masunod nga tuig. Sa pagpasirado, magasumiter ang LGU sang Safe Closure Plan pagtukod sang drainage system kag soil cover. Ang mga basura ang dalon sa Integrated Solid Waste Management Facility sa Ingore, La Paz nga mangin isa ka waste to energy project. 90% sang 400 tons nga basura kada adlaw ang ma-convert sa enerhiya nga magamit sa kuryente. Ang plano ang isa ka public-private partnership project. There will be a very large material recovery facility that will separate the organic and inorganic for the processing of the waste. And the output of that will be the energy. Mga kapuso, duha naman kalapsag na patay matapos ng masakit sa sulod sa evacuation center sa La Castellana. Sunod pa sa Negros Occidental PHO. Pag-inutok sa evacuation centers, ginatumod rason sa paglaptas ng respiratory diseases. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Ginkumpirma sang Negros Occidental Provincial Health Office nga duha na kalapsag ang ginbawian sa kabuhi bangod sa pagmasakit sa sulod sa evacuation center sa banwa sang La Castellana. Sunod sa PHO, ang pinakauna nga pasyente amo ang siyam ka bulan nga lapsag nga napatay sa December 25 matapos gindiagnose nga may pneumonia. Subong lang nga Enero, isa pagid ka siyam ka bulan nga lapsag ang napatay pila ka oras matapos gindala sa ospital. From 5 days before sang referral, amo na siya may cough and fever siya. Then nag-vomit ko no ang bata. But nakita sa aton nga municipal health officer daw ka severely dehydrated ang bata. Halin sa sentro sa Banwasang La Castellana, gin-refer ang bata sa ospital matapos nga naglapot sa 40 degrees Celsius ang hilanat sini. Dito na na-diagnose nga may secondary to community-acquired pneumonia ang bata. Sunod sa PHO, pila na kaadlaw nga nagaubo sa sulod sing evacuation center ang bata.
Ginpakonsulta pa ini kag gintagaan sa antibiotic. Apang ginpahayag nga wala na ginpa-follow up sang ginikanan ang pagpakonsulta sa lapsag. Magapatigayon na sa investigasyon ang DOH, NIR kag PHO sa natabo. Hindi malikawan sunod sa PHO nga maglat na nay sa masakit bangod sa katugayon nga pagtinero sa mga evacuee sa sulod sa evacuation centers. Congested, syempre, lahat na sa sulod sa kami mismo sa amon, nagpa-investigate man kami. Aminado naman ang Lacasiliana LGU nga hindi masarangan sa mga health worker ang kadamuon sa mga evacuee. Ganiagud masiguro nga hindi na maliwat ang kaangay nga insidente. Nagaayo sa kooperasyon sa mga evacuee ang LGU nga ipa-check up gid ang nabatsyagan kag hindi mag-self-medication. Upod Caruel Bangoy, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Nagapabilin sa gihapon nga confined sa ospital sa Barotac Nuevo si alias Jessel, ang iloy nga napatyan sa 8 ka bulan nga lapsag nga ginabusong pila ka adlaw matapos ginaligar nga ginpasibangdan nga nagkuha sang kwarta kag ginaligar ginubahan pa sa barangay Palaypay, Anilaw, Iloilo sang Enero 22. Samtang nahamyang naman subong sa ilabalay ang lapsag sini. Matandaan nga ginpasibangdan si Jessel sang iya man lang bilas nga ginkilala kay Marvin nga nagkuha sang balor 13,000 pesos nga kabahin sa inugbayad kuntani sa pagpatapas kag pagpakarga sang tubo. Dugang sini ginaligar man nga ginpauba pa sang tag-iya sang kwarta nga si Jelly Buyko, isa ka manunudlo. Enero 26, 4 ka adlaw matapos ang insidente, gindala sa ospital si Jessel bangod sa pagsakit sang iya tiyan. Sa ospital na diskubrihan nga patay na ang lapsang nga iya ginadala. Ginpangina wala naman sang manunudlo nga si Jelly nga iya ginpuwersa nga ubahan si Jessel. Nagboluntaryo kuno ini para mampamatud-an nga wala niya ginkuha ang kwarta. Ginatunan pa sang pamilya ni Jessel ang pagpasaka sang reklamo sa tiyon nga makagwa na ini sa ospital. Protein-enriched copra meal nga kabahin sang Sustainable Livestock Feed Project target nga ipatuman sa Department of Agriculture sa Western Visayas subong nga tuig. Alternatibo nga protein source sa feeds ginalantaw dako nga bulig sa pagpanubo sang presyo sang feeds. Si John Sala nakatuto. Nagasagod sa baboy kag iban pa nga mga livestock si Manong Danilo sa sulod sa 20 na katuig. Sang wala pa ini maapektuhan sang African swine fever, linibo ang ginagastos sini para sa feed sang iya mga baboy. Ang iya gastos ang pwede mabuhinan pinagi sa protein-enriched copra meal o kung PECM nga natala na nga ibaligya sa mga merkado. Ang PECM ang produkto nga himo sa mga nabilin nga parte sang lubi sa coconut oil extraction. Ini ang ginaproseso agud mahimo nga ingredient sa paghimo sang feeds. Kag ini ang ginalantaw sa Department of Agriculture nga solusyon sa mahal nga feed sa merkado. Amo ni siya ang aton nga target nga i-replace sa aton nga soya meal, which is component sang animal feeds. Kag kung nabalaan naton nga ang soya meal is usually gina-import siya. So mahal or pricey ang soya meal. Kung mapanubo ang presyo sang feeds, dako ang mabulig sini kay Manong Danilo. Ito ang pedsyo nga ginabaligya sa merkado. Ang inabakal naman tag 42, tag tila ng kilo. Target sa Department of Agriculture Region 6 nga makaproduser sang ginabanta 3,000 metric tons ang PECM. Dugang pa ni Mariano, kapartner nilang isa ka kooperatiba nga may ara sang feed mill sa Ivisan, Capiz. Nga ambo ang magaproduser sang mga PECM. Magluwas diri, may mga ginakontrata naman ang nasambit nga kooperatiba nga magabulig sa ila para magdugang pa produser sang nasambit nga feeds. Ini siya i-commercialize, ibaligya sa aton nga mga feed millers kag eventually sa aton nga mga animal raisers. So we are expecting with the presence or availability sang PECM, it will lower down the cost of feeds. Sa tuig 2022, ginlunsar ang nasambit nga programa nga una ginimplementar sa Calabarzon kag Soc-Sargen. Upod kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas. Kung ipaanggid sa nagliligad ng mga inadlaw na buhinan ang mga lugar nga apektado sang amihan. Nagalabot lang ini sa Northern kag Central Luzon.
Temporaryo nga naghina man ang epekto sang shear line apang padayon ang pagluntad sang easterlies nga posible man nga magresulta sang thunderstorms. Base naman sa rainfall forecast ang Metro Weather, may tsansa sang lapta-laptang pag-ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros. Posible man ang ulan sa pila ka bahin sang Pungsod. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka tenan sa Manokan Country nagsaylo na sa temporary stalls. Gamay nga espasyo kag baha sa lugar ginareklamo sa mga vendor. Yari ang balita. Matapos pila ka beses sigin paisol, wala toong protesta, kag pag binaisay, tigayon na nga nakasaylo sa temporary Manukan site ang masobra 20 ka stall owners sa Manukan Country. Ang mga nagapamatok sa redevelopment sa Manukan Country, wala na kuno sa mahimo, bangon sa Pebrero 5, iga-demolish na kuno ang inapwesto. Isa, si Nanay Victoria sa maorig nga manug-asal sa Manukan Country nga napektuhan sang proyekto. Anon ta na kaya muna? Why tamay mo? 4 na kalamisa. Di na-extend ka daon. Ginareklamo nila magamay nga espasyo nga kaangay sa food court. Kinanlan tagi na i-adapt nga gamay. Di syempre ang init ulan kaya kami di sa basyada gid mo sa kung ang mga vendor hindi kasaw sa bago nga balaligyan, may pila naman ka customer nga nauyunan ang lugar. Mas manami di kay hindi nang init kag mabugnaw yang palibot yan. May iba naman nga sabor sa inasal nga manok ang ginpangita. Apisar nga nagsaylo na sa lugar. Kung diri ka magkaon, nami dan sa mga manok, kag brato pa. Basta manukan, gagid niya kagto, sabot. Magluwas sa temporary site, may mga toldaman nga ipatukod sa atubang sangdaan nga Manukan Country agud magserbing extension sang Kalan-an. Magahatag man sang food vouchers ang LGU agud maengganyo ang mga residente nga magpadulong kang magkaon sa ginpahamtang nga temporary site. Yes, I will make sure nga ang Manukan Country as a destination sa siyudad sa Bacolod is preserved. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kabaranggayan sa Bacolod City nagalaom nga madasig na ang pagkolekta sang basura sa syudad. Duga nga 9 million pesos kada bulan nga pondo ginpain sa Bacolod City LGU para sa pagkolekta sang basura. Yari ang balita. Sa boundary sang barangay Handumanan kag Kabug, mansig diskarte ang mga residente agud mahaboy ang ila basura. Ang iloy nga si Flor, nagakutkot sang buho sa ila mismo og saran. Naanda naman sini ang pagsunog sa basura, apang ini ang ginadumilian. Huwag na kami sir, mag-kon sa basura nga mag-lisensya pa kami. Kaya iti, siyempre, makanto pa kami ito, kadakulan ng plite. O, kaya panuto na sir sang papel, pero kung mga guma, hindi man kami pwede ka panuto. Ang mag-abyan nga alias Aga kag Richie, nagaserbe taghaboy sa basura sa mga kasilingan. 20-50 pesos ang ginabayad sa ila. Apang sa bayro diretso sa kilid sang dalan, agud makuha sang kolektor, ang mga basura diretso kuno nila nga ginahaboy sa suba. Sapa. Ha? Sapa. Tapos? Anod, pagulan. Ini nagakatabo bangod ang ila kuno lugar ang hindi masulod sang truck nga nagakolekta sa basura. Madugay na nga problema sa Bacolod City mahina nga koleksyon sa basura. Ang nakita nga solusyon sa LGU, dugangan sang 9 milyones pesos ang budget kada bulan para sa nakontrata ang kolektor sa basura sa syudad. Halin sa 18 million pesos sa 2024, mahimo na kuno ini 27 million kada bulan subong at 2025. 34 million pesos ang inaprubahan sa LGU nga hauling contract sa basura halin Pebrero tubtob Disyembre subong at tuig. Halos doble ini sa 156 million pesos sa kontrata sa syudad sa siyam ka bulan nga koleksyon sa basura sang 2024. Nagaisahanon lang ang nag-intra sa bidding. Bangod nga dako ang budget, dako man kuno nga volume sa basura ang mahakop nga posible maglabot sa kapin 400 tonelada kada adlaw suno pa sa Bacolod City Andro. Improvements sa TOR is the increase of garbage compactor trucks. We requested IPM last year of 20, now we increase it to 35 for collection sa mga downtown areas and subdivisions. And then increasing as well the garbage bin system. Ang budget had to be amended to increase ang allocation for our garbage collection. Magluwas sa mga barangay, talulupang dun man ang mga basura sa kilid sang dalan. Kag, pati man ang pigadong koleksyon sa tiyon nga mag-ulan-ulan.
ang basurahan makalabot man di sa mo makamiaboy sang di lang may makuha man di sa mo para di kami mabudlayan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapuso, makita sa sining video ang bayanihan spirit sa grupo sa mga kabataan sa Mandurriao, Iloilo City para masalbar ang ido nga nahulog kag natrap sa kanal agod labuton ng ido. Naguyat sa kamot sang isa pa niya kaupod ang lalaki nga nakaputi nga sando apang bangon mabugat nabuyan sinang ido rason nga nagpanaog pagid ang lalaki nga nakaitom tub-tub duha na sila ang nag-alsa sa ido. Kag at last napasaka na ang ido. Ang nagpost ng video na hibalawan nga taga Bago City kag nagbisita lang kadungan sang Dinagyang Festival. Madamog gid nga salamat no sa mga kapuso naton nga may bulawanon nga tagipusoon nga nagbulig sa amo nga ido. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamog gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kakibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.